Raghunandan. Si Raghunandan ay anak ni Sri Mukunda Das, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Chapter 15. Sa tahanan ni Sri Mukunda Das na naninirahan sa Sri Khanda, si Panginoong Sri Gopinath ay pinaglilingkuran nila ng labis na may debosyon. Isang araw, kinakailangang umalis ni Mukunda Das upang may gawin sa ibang lugar. Kaya't inutusan niya ang kanyang anak na si Raghunandan na siya ang mag-offer at hilingin sa kanya na pagsilbihan si Panginoong Gopinath sa araw na iyon. Ipinaliwanag niya sa kanyang anak na ang deity na ito ay matagal nang nasa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon at matagal na itong sinasamba ng kanyang ama at ng kanilang mga ninuno. Katulad ng pagpapakain sa iyo at sa akin araw-araw ng iyong ina, kailangan din siyang pakainin araw-araw. Pagkatapos niyang ipaliwanag kay Raghunandan na ito ay napakalaking responsibilidad at kailangan niyang gawing maging maingat at ibigay ang kanyang buong atensyon sa paglilingkod na ito, umalis na si Mukunda. Samantala, si Raghunandan, matapos sundin ang utos ng kanyang ama, ay kinolekta na ang mga paraphernalia at pagkain na iaalay kay Sri Gopinath at pumasok na sa deity room. Si Raghunandan, na sa mga panahong iyon ay 5 taong gulang pa lamang, ay labis na nag-alala nang makita niyang hindi kinakain ni Gopinath ang alay matapos niyang gayahin ang pamamaraan ng kanyang ama sa pag-aalay ng boga o pagkain. Sa huli, buong puso niyang hiniling kay Gopinath habang may luha sa kanyang mga mata, "Pakiusap, kainin mo, kainin mo." Si Gopinath na sa simpleng kahilingan ni Raghunandan na puno ng pagmamahal ay naantig ng lubusan at palihim na kinain ang lahat ng alay, walang itinira. Pagkatapos ng ilang oras, bumalik na ang ama ni Raghunandan, si Mukunda, at tinanong ang kanyang anak kung ginawa ba niya ang kanyang iniuutos. Sumagot ang anak, "Opo." Pagkatapos hiningi ni Mukunda na dalhin ang prasadam. Sumagot si Raghunandan, "Prasadam? Inialay ko po ang lahat gaya ng inyong sinabi at kinain lahat ni Gopinath. Kaya ano ang dapat kong dalhin sa inyong prasadam ngayon?" Si Mukunda ay labis na nagulat. Ang batang ito ay likas na masunurin at palaging nagsasabi ng totoo. Nagtataka ako kung paano niya nakain lahat ito. Ano nga kaya ang nangyari? Sa patuloy niyang pag-iisip tungkol dito, muling napukaw ang kanyang kuryosidad at sa ibang araw, hiniling niyang muli kay Raghunandan na ialay ang boga o pagkain kay Gopinath. Ngunit sa araw na ito, lihim siyang dumaan sa ibang daanan at nagtago sa isang lugar. Si Raghunandan ay masayang-masaya na muli niyang mapaglilingkuran si Sri Gopinath at dinala niya ang lahat ng mga bagay sa silid
ng Diti. Gaya ng dati, muli niyang pinilit si Gopinath na tanggapin ang kanyang pagkain. Habang kinakain ni Gopinath ang kalahati ng ladu, nakita niya si Mukunda na nakasilip sa kanyang pinagtataguan. Hindi tinangka ni Gopinath na itago ang katotohanang kumain siya. Ngunit tumigil na siya sa pagkain. Sa nakita niyang ito, si Mukunda ay labis na nalagyayahan at agad na kinuha ng may kagalakan ang kanyang anak. Iniupo sa kanyang kandungan at pinuri ito nang may tinig na nanginginig sa tuwa, habang bumubuhos ang mga luha ng kagalakan mula sa kanyang mga mata. Hanggang ngayon, ang mga maswerteng individual ay makakakita pa ng kalahating kinain na alay na ladu na nasa kamay ni Gopinath. Kaya si Sri Uddhava Das ay umaawit ng mga papuri kay Raghunandan na walang pinagkaiba kay Madan o Cupido. Si Raghunandan ay naroroon sa Ketori Utsob. Sa Krishna Lila, siya ay si Kandharva Manjari. At sa Dwarka, siya ang anak ni Sri Krishna na si Kandharpa. Ang anak ni Raghunandan ay si Kanai Thakur. Ang kanilang tahanan ay makikita pa rin sa Sri Khanda. Ang Sri Khanda ay madaling mapuntahan mula sa Katwa sa pamamagitan ng bus o tren. Siya ay ipinanganak noong 1432 sa Kabda. Kahit ang isang inosenteng bata ay maaring makamtan ang awa ni Krishna kung ang paglilingkod ay ginawa ng may pagmamahal at debosyon. Haribol.